Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, itong si Sara Duterte, nagpapalusot pa sana doon sa katangahan niya. Kaya lang wala eh. Talagang obvious naman na talagang palpak siya eh. Ha? Kaya wala, hindi umubra yung kanyang palusot. Anong tinutukoy natin dito? Ay nasa dahig kasi ngayon si Sara. Ay nung isang araw, in-interview siya nung isang DDS na vlogger doon, yung Alvin and Tourism. Mga kabunyog. Ano yun? Talagang pag nandun sila Sara at ang mga Duterte, laging yan yung nagko-cover itong Alvin and Tourism na to. DDS ito, diehard Duterte supporter. Ngayon, dahil nandun si Sara, tinanong niya nito ni Alvin and Tourism kung ano ang masasabi tungkol sa Pax-Silica. O alam naman natin yung Pax-Silica, controversial yan ngayon. Mainit na issue yung Pax-Silica na yan. Ay ning tinanong si Sara, hindi alam kung ano yung Hindi alam kung ano yung Pax-Silica eh. Sabi niya, Pax ano? Tinanong siya, ano pong masasabi niyo, Madam BP Sara, tungkol sa Pax-Silica? Sabi ni Sara Duterte, Pax ano? Paxeli, talagang hindi niya alam. Kumbaga first time niyang marinig yung term na Pax-Silica eh. Nung hindi niya nga alam kung ano yun, sabi niya, I cannot give comment on that. Palusot pa na hindi daw siya pwedeng magbigay ng comment tungkol doon. Ano na? Paxilica. Yung Pax-Silica. Paxilica? Hindi ma'am, Pax-Silica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. Pero ang totoo, obvious yung pagkakasagot niya, hindi niya alam. Ay ngayon, napahiya talaga si Sara doon. Na-expose yung kanyang pagiging tanga and lutang. Kaya ngayon, napahiya siguro itong si Alvin in Tourism, itong DDS na vlogger. Kasi syempre siya yung, sa kanya galing yung video na yun eh. Nahihiya siya ngayon. Kaya parang lumalabas siya yung dahilan ng kahihiyan na inabot ni Sara, itong si Alvin in Tourism. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya. Ngayon, sabi ni Sara, yan Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Pax-Silica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. That is their problem. That is not your problem. Tama! Dapat sila ang ma-stress sa'yo. Bakit ikaw ang na-stress sa kanila? Ang sinasabi ni Sara, dahil napahiya nga si Sara Duterte at parang guilty si Alvin in Tourism doon, yung DDS na vlogger. Kasi sa kanya galing yung video na yon. Kaya lang, ni Sara, parang pinapaliwanag niya kay doon sa Alvin in Tourism na huwag kang mag-alala. Hindi naman siya galit at hindi siya yung dahilan ng kahihiyan na yon. Parang kung hindi ka nakakatulog dahil sa nangyari, huwag kang mag-alala. Huwag ka dapat may doon. Sabi ni Sara, yung mga hindi daw nakakaunawa at hindi nire-respeto yung hindi niya pag-comment, yun daw ang yun daw ang may diyan, hindi daw si Alvin in Tourism. Pero sa totoo, ang obvious kasi doon, kaya siya nagsabing I cannot give comment on that kasi hindi niya talaga alam. So hindi niya talaga alam kung ano yung Pax-Silica, obvious naman eh. Obvious naman. Kaya ngayon, hiyang-hiya nga itong si Alvin in Tourism kasi napahiya si Sara. Lumalabas tuloy, parang kagagawan niya. Kasi tinanong niya pa yun kay Sara. Akala niya naman kasi, alam ni Sara yun. Napaka naman yun eh. Vice President ka pa naman, hindi mo alam yung Pax-Silica. Ngayon, lumalabas na parang ang may kasalanan tuloy itong Alvin in Tourism, yung vlogger na DDS. Ngayon, ang palusot ni Sara Duterte, huwag ka niyang mag-alala, Alvin. Yung mga tao na hindi nakakaintindi at hindi nire-respeto bakit hindi ako nag-comment, yun ang may problema. Sa totoo lang. Kaya siya nagsabing, I cannot give comment on that dahil hindi niya talaga alam. Yun ang malinaw doon. Na-expose siya doon eh.
na-expose siya doon na talagang walang alam si Sara Duterte. Napakainit ng issue na yan, saka malaking issue yan sa Pilipinas. Vice President ka, dapat alam mo yan. Kaya lang nung tinatanong nung vlogger na DDS, ito ngang si Alvin in Tourism, hindi alam ni Sara. Sabi ni Sara, fax ano? Nang hindi niya makuha kung ano yon, inulit pa nga sa kanya nila Alvin in Tourism, inulit pa yung termino. Hindi niya alam. Kaya sabi niya na lang, I cannot give comment on that. Pero siyempre, itong si Alvin in Tourism, napahiya na kasi parang siya yung dahilan ng alanganing sitwasyon ni Sara. Kasi tinanong niya pa eh. Ang akala naman kasi ni Alvin in Tourism, alam ni Sara yon. Kasi halos naman maraming tao alam na yun. Lalo pa siya Vice President, alam nga namang hindi niya alam yun. Pero talagang hindi niya alam. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ang sabi ni Sara ngayon, ang palusot ni Sara ngayon, ang palusot ni Sara, kung yung mga tao ang sisihin daw doon, hindi naman si Alvin. Ang sisihin yung mga taong hindi daw marunong magrespeto nang hindi niya pagkomento. Hindi yun. Di ba mga kabunyog, obvious naman, kitang-kita hindi niya alam ano ang Paxilica. Kaya magpapalusot pa siya ngayon na dapat daw marunong din kasi ang tao magrespeto kasi hindi siya nagbigay ng comment. Irespeto daw yung hindi niya pagbigay ng comment. Okay lang sana yan, hindi ka magbigay ng comment, pero at least ipakita mong alam mo yung Paxilica. Halimbawa, sasabihin mo, Paxilica, oo, mainit na issue yan ngayon, kaya lang, ganito yan, maraming dapat i-consider dyan sa issue na yan eh. Environmental, yung security natin, yung epekto sa mamamayan. Kaya mahirap ako. Pag-aralan natin muna yan. Ayaw ko muna magbigay ng comment. Kung ganun ang manner ng pagsagot mo, ibig sabihin, alam mo naman kung ano yan. Kaya lang ayaw mong magbigay ng comment. Pwede yon, di ba? Di ba? Parang ganito. Paxilica. Okay. Alam ko mainit na issue yan ngayon sa Pilipinas. Pero hindi madaling desisyonan yan. Kailangan timbangin dyan ang pros and cons. Kasi ganito yan, ganyan yan. Pero ako ayaw ko muna mag-comment ngayon. Hayaan nyo muna akong pag-aralan pa talaga yan. Ganon. Di ba? Ibig sabihin, alam mo naman talaga yung Paxilica. Ayaw nyo mo lang magbigay ng comment. Si Sara Duterte, iba. Hindi niya talaga alam kung ano yung Paxilica. Kaya hindi siya nakapag-comment. Yun ang totoo dyan. Di ba mga kabunyog, mga kaubayan? Ay, Sara Duterte. Pati tuloy itong kanyang mga supporters tulad ni Alvin in Tourism, napapahiya eh. Nagigilty tuloy itong Alvin in Tourism kasi nga parang siya yung naging dahilan ng kahihiyan ni Sara. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.